Hello nga po pala ulit sa inyo mga ma'am sir. Bali, nandito po ako ngayon sa Obando, simbahan ng Obando. Bali, nandito po ulit ako ngayon para magbigay sa inyo ng tips about sa anxiety. Anxiety tips po tayo. Pero bago yan, ipapasyal ko muna kayo sa Mega Dike ng Dampalit, Malabon po. Nandito na tayo sa Mega Dike mga ma'am sir. Malapit na tayo makarating sa Mega Dike. Yun ba? Ganda oh. Bali, tandaan na nito mga ma'am sir, konti lang dito yung malubak. Lumampas tayo dito, okay na. Sa mga gustong makipagkita sa akin, makapagkwentuhan sa tungkol sa anxiety disorder, mga taga Malabon dyan, Caloocan, Valenzuela, Bulacan, pwede tayo magkita dito mga ma'am sir. Kwentuhan lang tungkol sa anxiety natin. So, bali, ito na. Dito tayo sa Mega Dike mga ma'am sir. Mahaba to. Bali, dito ko kayo ipapasyal ngayon para makapag-relax din kayo. Mga hindi nakakalabas sa bahay, pwede nyo itong panoorin. Kung malapit lang kayo dito mga ma'am sir, pwede kayo magpunta dito para ma-relax kayo. Ganda dito, nakaka-relax yung paligid. Ganito pala isdaanan to. Wala masyado nagbabay kayo kasi alas 4 na lang pa. Nabi dito pag umaga mga ma'am sir eh. Kaya na-late ako ng biyahe ngayon. Gawa ng lagi akong puyat. Medyo bitin natin mga ma'am sir para daman kitibok ng puso ko. Bale yan ma'am sir, nandito na ako ngayon sa Mega Dike. So ito yung view. Kala ko lang kayo saglit dito sa dito. So hello nga po pala ulit. Bali, nandito na tayo sa Mega Dike. Tapos dito tayo magkwentuhan about sa anxiety tips. Bali, ang itatopic ko po ngayon mga ma'am sir ay tungkol naman sa mata. So ano nga ba yung tungkol sa mata na yan? Yung mga nanlalabo ng paningin, pandidilim ng paningin, tapos yung mata mo hirap makapokus, yung mata mo parang yung gumaganon-ganon, tawag dito, vertigo. So yun yung mga sintomas na naramdaman ko nung tindi ng anxiety ko. Bali ngayon meron pa rin akong ganung sintomas, pero hindi na siya ganung katindi, tapos pasumpong-sumpong na lang. Pero mas madalas na wala na yung sintomas na yon. Pero nung wala pa akong anxiety mga ma'am sir, alam ko, nararamdaman ko na yan. Bali ngayon ko lang siya iniisip, tapos nare-recall ko siya. Bali nung wala pa akong anxiety, nararamdaman ko siya kapag ako ninenervyos ako. Tapos kunwari merong program sa school, kasi active ako sa school dati. Kapag nasa taas ako, pag nasa stage ako, so bago ako sumalang sa stage, nararamdaman ko siya. Nangyayari sa akin, para akong lutang, talagang walang focus, tas madilim yung paningin, para nanlalabo. Ano pa ba? Yun. Kasi nagbabanda ako dati, umakit talaga ako sa stage, tumutugtog ako.
Yun, bago ako makit na stage, nararamdaman ko siya nung panahong wala pa akong anxiety disorder. Pero nung kasagsagan ng anxiety ko, mga ma'am sir, ramdam na ramdam ko talaga yan kahit wala naman akong nervyos, kahit nasa bahay lang ako, kahit na wala akong ginagawa, ramdam ko siya. Kaya dito sa video na to, i-explain ko sa inyo kung bakit nga ba siya lumalabas kahit na nasa bahay lang tayo, tapos kahit na nakarelax naman tayo, wala tayong ginagawa. I-explain ko kung bakit siya lumalabas yung ganun sintomas, mga ma'am sir. Una sa lahat, dahil sa worries and fear natin, Tagalogin natin mga ma'am sir. Dahil sa pag-aalala natin about sa health, sa future, sa family mo, o kahit sa ano pa man yan, inaalala natin yung future na yan. Bali, sa labis sa pag-aalala natin, natatakot tayo kung ano bang mangyayari sa future natin, o kung ano bang mangyayari sa health natin. Ako kasi may health anxiety ako. Bali, labis na nag-aalala ako sa health ko. Lahat talaga ng sakit, inano ko, kala ko meron ako. Takot na takot talaga ako ng mga ma'am sir, lalo na nung kasagsagan ng anxiety disorder ko. Bali, ang second, mga ma'am sir, dahil sa labis na worry and fear natin, nai-stress na tayo mga ma'am sir. Yun ang dahilan kung bakit lumalabas yung ating adrenaline, dahil sa stress natin. At dahil sa adrenaline na yun, nagpe-perceive yung katawan natin na nasa danger tayo, kahit na nasa bahay lang tayo, ganyan. Ano nga ba tong adrenaline na to, mga ma'am sir? Ito yung nagliligtas sa atin kapag nandun tayo sa kapahamakan. So, iniisip na ng utak natin na nasa kapahamakan tayo, kasi dahil nga sa puro negative thinking na lang yung nangyayari sa atin, iniisip natin yung puro negative. Bali, pine-perceive ng utak natin na nasa danger tayo. Kaya doon, lumalabas na yung sintomas natin, kung ano-ano sintomas. Bali, dito sa panlalabo ng paningin, isa na yan sa common anxiety symptoms natin, mga ma'am sir. Dahil alam niyo na kung bakit lumalabas yung sintomas na to, mga ma'am sir, doon naman tayo kung paano ko siya na-manage at paano ko siya na-handle, at unti-unti na siya nawala. So, bali, unang step, mga ma'am sir, ginawa ko, nag-meditation ako eh. Hindi yung meditation na inhale, exhale, mga ma'am sir. Bali, ang ginagawa ko, kunwari yan, merong isang object, kunwari, for example, umahawak ako ng isang bagay, tapos tinititigan ko lang siya in 2 minutes. Tapos yun, inaano ko yung focus ng utak ko doon, na nakatitig lang ako doon sa, kunwari, ito, baso, lapis, kahit anong bagay na pwede nyong hawakan, tititigan nyo lang siya ng 2 minutes. Kung meron kayong sintomas na nararamdaman habang tinititigan nyo siya, hayaan nyo lang siya, i-controlin nyo yung isip nyo na mag-focus lang doon sa bagay na yun. Sir, pali ganun yung meditation na ginagawa ko about sa mata naman. Pangalawang tips na ginawa ko, mga ma'am sir, bali, kasi madalas talaga ako mag-cellphone nun, kasi lagi lang ako nasa bahay. Bali, lumalabo talaga yung paningin ko, talagang kakaiba yung pakiramdam. Nakakatakot siya, mga ma'am sir, lagi kasing hawak, ang cellphone lang hawak ko lagi. Tapos pag lumabas ako ng bahay, ganyan, talagang sobrang labo ng paningin ko, tapos nandidilim kung ano na nang nararamdaman ko sintomas ni anxiety disorder. Bali, ang ginawa ko, medyo nilimitahan ko yung pagsa-cellphone ko, mga ma'am sir. Tapos ang pangatlo naman, hinayaan ko lang yung sintomas ko kahit na ganyan. Anong nangyari kasi sa akin nun, kapag lumalabas ako ng bahay, talagang maano na yung paningin ko, mga ma'am sir. Lumalabo. Kakaiba, iba yung labo ng mata sa labo ng gantong mata kapag nagsalamin ka, okay naman. Iba rin yung labo ng mata kapag umano yung anxiety disorder mo. Bali, kapag lumabas ako ng bahay, kunwari ganyan, nararamdaman ko siya. Pero ang ginagawa ko nun, mga ma'am sir, hinahayaan ko na lang. Hinahayaan ko na lang siya, mga ma'am sir. Bali, kunwari ganyan, nararamdaman ko yung ganun sintomas. Hinahayaan ko na lang siya at iniisip ko, lilipas ka rin, mawawala ka rin. At yun, unti-unti humina siya, mga ma'am sir, at nawala. May time na nangyayari pa rin sa akin yan kapag talagang sobrang stress ng pag-iisip ko, mga ma'am sir. Pero
mas mabilis ko na siya na ma-manage. Di gaya ng dati na kapag naramdaman ko siya takot na talaga ako at kung ano-ano ang mga naiisip ko mga moms. Tapos ang pang 4 steps na ginawa ko, pang 4, bali nag-focus ako kay anxiety recovery ko. Hindi ako nag-focus dun sa kung paano ko ba siya tatanggalin sa sarili ko yung panlalabo ng mata ko. Bali hindi ako nag-focus doon. Bali nag-focus ako sa anxiety. Bali kapag nangyayari sa akin yung ganong sintomas, bali iniisip ko anxiety ka lang, alam ko mawawala ka rin. Bali hindi na ako nagkakatastrophize na meron akong ibang sakit. So yun lang mga ma'am sir, sana may natutunan kayo sa video na to. At kung may natutunan kayo, like and subscribe to my channel and always watch. And God bless, ingat sa atin palagi.